Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Muling uminit ang issue patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy matapos ipahayag ni Presidente Kuting na may pabuyang 10 milyong piso sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng kontrobersyal na pastor na ito. Ang hakbang na ito ay bahagi ng masusing operasyon upang maaresto si Kibuloy na kilala sa pagiging leader ng kanyang malaking simbahan sa Davao. Si Kibuloy ay matagal nang pinapahanap ng mga otoridad dahil sa mga kasong kinakarap nito sa Estados Unidos kabilang ng human trafficking, sexual abuse at money laundering. Noong nakarang taon, formal nang isinama ang kanyang pangalan sa wanted list ng FBI na naglabas ng wanted poster nito at nag-anunsyo ng pabuyang 10 milyong dolyar katumbas na humigit kumulang 500 milyon piso para sa kanyang pagkakadakip. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidente Kuting na hindi natin papayagang makatakas ang mga kriminal, lalo na ang mga umaabuso sa kanilang kapangyarihan at nagtatago sa likod ng relihiyon. Ang 10 milyong pisong pabuya ay patunay ng ating determinasyon na may patupad ang hustisya. Maraming taga-suporta ni Kibuloy ang nagtanggol sa kanya, sinabing biktima siya ng isang malawakang sabwatan upang sirain ang kanyang pangalan at gawain. Subalit, hindi rin mabilang ang mga biktima ng kanilang pamilya na umaasa ng hustisya at paglilinis ng kanilang pangalan mula sa kontrobersya. Samantala, nagbigay ng babala ang otoridad sa publiko na mag-ingat at huwag subukang huliin si Kibuloy nang walang kasamang mga opisyal na batas. Dahil ituturing itong mapanganib at posibleng armado. Ang isyong ito ay patuloy na sinusubaybayan ng buong bansa na umaasang matutuldukan na ang kontrobersyang bumabalot sa kilalang pastor sa kabila ng mga aligasyon at pagsisikap ng mga otoridad na natiling tahimik si Kibuloy at sa kanyang kampo sa mga pinakahuling hakbang ng gobyerno. Ang katanungan ngayon, sino ang magiging sunod na hakbang at ano ang magiging kapalaran ni Pastor Kibuloy? Patuloy na nagbabantay ang sambayanan para sa susunod na kabanata ng kontrobersyal na kwento na ito. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. So pakinggan natin itong balita na ito at tayo ay magre-react dito sa sinabi ni PBBM. Pasok. President Ferdinand Marcos Jr. has urged religious group leader Apollo Kibuloy to show up and face the cases filed against him. Dati nang sinabi ni Kibuloy na ayaw niyang magpakita dahil napipiligro po, delikado ang kanyang life o kanyang buhay. Kasi sabi niya, walang problema kung haharap ako sa authorities ng Pilipinas o sa kapulisan o haharap siya sa kaso na ito sa kung saang korte man, walang problema, haharapin yan ni Kibuloy. Pero okay lang sa kanya kung mismong gobyerno ng Pilipinas ang kukulong sa kanya. Walang problema yan. Pero kung may banta sa buhay mo, kahit nga sinabi ni Kibuloy, wala siyang pakialam kung kahit ang kumuha sa kanyang buhay ay Pilipino, wala siyang pakialam. Basta wag lang yung mga dayuhan natin. Si Kibuloy po, iniiwasan niya po o I believe so sa kanyang mga statements noon, iniiwasan niya po itong mga dayuhan. Kasi meron kasi siyang nakalap na impormasyon na may patong na siya sa ulo dito sa mga dayuhan na ito. Kasi na-dismiss itong kaso niya sa Amerika. Ngayon,
may narinig siyang kwento na nandito na raw sa Pilipinas. At anytime, pwede siyang isyutay nitong mga dayuhan na ito. It's between the choice of magpakita ba ako? Ha? Sa madaling salita ha, wala siyang trust sa magiging mangyari if siya ay susuko. Mas pinili po niya ang kanyang buhay kesa susuko siya. So Mr. President, you are the President of the Philippines. Sa madaling salita, para na ring sinabi ni Kibuloy na you always have the power, Mr. President, na tulungan mo si Kibuloy dito. Alam mo, Mr. President, na-dismiss na itong kaso na ito, peligro ang buhay ni Kibuloy. Okay? So, hindi lang nakaikot ang istorya na ito sa gobyerno natin, itong usapin sa isyu ni Kibuloy. Damay po rito ang mga dayuhan, mainly ang Amerika. Kaya po siya, I believe, nagtatago itong si Kibuloy ngayon. Okay? So, Mr. President, kung ikaw po ay marunong umintindi kung ano yung utang na loob, sana naman kahit konti, tulungan mo itong si Kibuloy. Noting that authorities are just following the law, Kibuloy remains in hiding after arrest warrants were issued against him for sexual abuse and human trafficking. He can question their motives as much as they want. But magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Alam mo, Mr. President, ang selfish mo eh. Ang sarili mo lang ang pinakikinggan mo. Pakinggan mo ang kanyang sinasabi. Yan ang hirap kasi sa iyo, Mr. President. Ang hirap mong makinig sa taong bayan. Hindi ka nga marunong makinig sa taong bayan eh. Hindi ka rin marunong makinig ni Kibuloy kung ano ang sinabi niya. Sinabi nga niya, delikado ang buhay niya kung magpakita siya. May mga dayuhang Amerika na pwede siyang syutayin dyan. Kasi may naririnig siyang, may nakalap siyang impormasyon. At hindi naman siguro siya pabaya sa kanyang sarili. Di ba? Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Bakit lagi kayong kinu-question? Kasi kinu-question nyo nga si Kibuloy eh. Mas grabe pa nga yung ginagawa sa kanya, Mr. President, sa Senado. Nag-investigate pa nga, nag-hearing pa, pero parang itinuturing ng may kasalanan si Kibuloy. Hindi pa naman proven guilty itong si Kibuloy. Pero may patong na sa ulo, may 10 million na. Para lang mahuli siya. Ganyan. If I will try to analyze, ito, opinion ko ito. Di ko sinabing tama itong mga ginagawa nila itong si Teves, Bantag, itong si Kibuloy na nagtatago. Hindi ko sinabing tama sila. Pero if you will try to analyze, bakit sila nagtatago? Kasi nafe-feel nila na itong ating justice system hindi fair. Kung fair man, hinuhusgahan na sila kaagad sa Senado, doon sa legislative branch. Sino ba namang si Remulla? Alam natin. Yung kay Teves, yung kay Bantag. Si Teves at si Bantag, hindi nila nafe-feel na there is fair. Hindi ko sinabing walang kasalanan si Bantag. Hindi ko sinabing walang kasalanan si Teves. It's the court to decide kung may kasalanan sila, kung merong mabigat na ebidensya. Pero kung yung Department of Justice Secretary, parang hinuhusgahan ka na kaagad, sino ba namang gustong magpapakita doon?
alam mo nang talo ka na sa kaso kasi inompluwensyahan na sa secretary. Di ba? Dapat hindi ganun. We have to treat every akusado na equal tayo. Di ba? Sundin din niya ang batas. Sinusunod niya ang batas, Mr. President. Hindi nagkulang si Pastor Apollo Kibuloy sa pagsunod sa batas. Now, ang tanong ko sa iyo, Mr. President, ikaw, alam ko rin na marami kang kaso, di ba? O, yung pamilya mo, maraming kaso. Ang tanong ko sa iyo, sumusunod ka ba rin sa batas? Sumusunod ka ba rin sa batas? Yan ang tanong. Kasi yung mga pinagsasabi mo, pwede natin yan ibato rin sa inyo. Sumusunod ka ba rin sa batas? Kasi sa pagkakaalam ko, meron kang mga cases pa na hindi pa natapos dyan sa Amerika. Yung kaso mo dito sa Pilipinas, ang tanong ko sa inyo, natapos na ba yun? Nagtatanong lang po ako. PBBM also found nothing wrong with the reward from the private sector for anybody who can provide information on the whereabouts of Kibuloy. Tama. Si Kibuloy po, itong si Kibuloy, si Bantag, itong si Teves, ha? Marami ang nagsasabi, mga taong bayan, na parang hinuhusgahan na sila kaagad. Parang ang ginagawa sa kanila, public trial. Ang ginagawa po sa kanila, public trial. Dapat, ang unang tumutulong sa mga inakusahan, okay? Ang unang tutulong sana, itong gobyernong ito. Makipagtulungan po kayo sa investigasyon. Hindi yung kayo yung nangunguna na you will assume kaagad na guilty na itong mga taong ito. Di ba? Kasi, inuuna kasi ninyo ang pamumulitika. Inuuna nyo ang mga kaalyado na dapat hindi sana ganyan. Kahit meron kayong kaalyado, kaaway nyo dito, dapat treat everyone equal and let the court decide. Let the evidence flow. Kung yung ebidensya ay magpapatunay na ikaw po ay may kasalanan, then ikulong. Pero kung hindi po ito mabigat, walang katibayan, let's serve these people yung tamang hustisya. Hindi yung meron tayong pinapaburan kaagad. Ha? Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Hiding from the law. He is hiding from the law. Sa pagkakaalam ko, Mr. President, sa explanation ni Kibuloy, he is not hiding from the law, Mr. President. He is hiding na yung kanyang buhay po ay napiligro. Mayroong gustong kumuha sa buhay niya, kaya siya nagtatago. He is not hiding from the law. If he is hiding from the law, Mr. President, wala na sanang spokesperson ng mga kanyang abogado o hindi na sana nagsasalita ang kanyang abogado. Pero meron pong abogado si Kibuloy. Meron siyang inipresenta sa media, inipresenta sa publiko, inipresenta sa gobyernong ito. Meron siyang abogado. So that means to say, nag-cooperate po si Kibuloy. That means to say, hindi po siya nagtatago sa batas. Nirerespeto niya ang batas kasi meron siyang abogado. And each and every inakusahan, kung suspect man ang tawag sa inyo, has the right to have a lawyer. And having a lawyer, that means to say, you are respecting the law. Di mo yan maintindihan, Mr. President? Presidente ka, pero kami, ordinaryong mamamayan lang kami, pero naiintindihan namin yan. Like you have so many cases.
You have an attorney, Mr. President. Meron kang abogado. That's why you respect also the law. Di ba? Pero paano yan, Mr. President? Kung ang buhay mo ang nakasalalay dito, dapat unawain nyo itong taong ito. You should give him an assurance na yung kanyang seguridad, hindi ito basta-basta lamang na masusyutay itong si Kibuloy. And the sad part sa issue na ito, malaking naitulong sa inyo itong taong ito, Mr. President. Hindi man nanunumbat si Kibuloy sa inyo, pero kami na lang ang manunumbat para kay Kibuloy sa inyo. Dahil ang kapal ng muka ninyo sa ginawa nyong yan. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, A number of private individuals pushed for the reward before the department. Isa pa itong si Abalos rin eh. Hindi niya sinasabi kung sino yung nagbigay o nag-donate ng 10 million. Ang tanong po dito, marami ang kumo-question kung tama ba itong ginawa ni Abalos. Kasi ako, I'm not that good sa batas. Hindi ako expert dito. Pero maraming nagtatanong ngayon. Kasi bakit hindi nyo na lang sabihin Hindi natin alam. Baka itong 10 million na ito ay kasama ito sa mga confidential funds nila. Bakit? Mahirap ba yun aaminin? O nagtanong lang kami, baka gawa-gawa lang nyo ba ito? Meron ba talagang nag-donate dito? Meron ba talagang mga private individual na gusto talagang mapabilis ang pagdakip ni Kibuloy? Kaya nag-donate? It should be transparent. Isa pa itong si Coach Jarrett na nag-explain kagabi ang BO-BO rin eh. Vivian Colaniban. Ayan, good afternoon po sa inyo, yung ating moderator. Di ko talaga maintindihan. Ano bang ibig sabihin mo diyan, Abalos? May nagtatanong lang po kami, Sir Abalos Meron ka bang planong tumakbong senador this coming 2025? Nagtatanong lang kami Nagtatanong lang kami kasi tumanggap ka ng 10 million ngayon sa opisina mo para mapabilis itong may reward sa mga makapagturo kay Kibuloy, no? 10 million. Correct me if I'm wrong, 'di ba? Yang 10 million na yan, gagamitin yan. Ito ba ay tama? Nagtatanong lang po kami, Of the Interior and Local Government or DILG to facilitate May nagsabi dito, illegal ang bounty money. Di ko lang alam kung illegal ba yan. the speedy capture of Kibuloy. The camp of Kibuloy questioned the motives of the private individuals who offered the 10 million peso bounty. Sabi dito, pwede rin ito galing sa confidential funds kasi yung confidential funds hindi kailangan ng resibo. Kaya nga ako, nagtataka rin ako baka confidential funds na ayaw lang nilang sabihin. Kasi maka-question sila na ginamitan talaga ng confidential funds si Kibuloy. Para bang anong meron kay Kibuloy? Yung ibang mga inakusahan nga walang patong sa ulo. 'Di ba? Pero si Kibuloy, baka sinabihan na lang na merong nag-donate. Pero hindi nyo lang sabihin na galing ito sa confidential funds. Sabihin nyo lang. Sabi kayo ng totoo. O baka nahiya lang kayo. Nagtatanong lang po lahat kami dito Analysis po, kumbaga Buhok, UNTV News and Rescue. We serve the people. So, sa tingin ninyo,
tama lang ba yung mga sinabi ni PBBM? Masakit ba yun sa part ni Kibuloy, yung mga sinabi ni PBBM? Alam nyo, sa buhay ng ito, ang lesson po na makukuha natin doon sa issue na yan is meron talagang mga taong mga sinasabi ni VP Sara na parang mangga. Yung baga mga tao bang na manggagamit, marami yan. Kaya nga sa ating araw-araw na pamumuhay, ingat-ingat po tayo sa mga taong mga mangga. Marami dyan sa ating, nasa tabi-tabi lang natin yan. Yung mga akala natin kaibigan, pero mga mangga pala. Mga manggagamit. Yan ang ating lesson. Lesson for today. Okay, move na tayo sa next topic natin. Itong presensya nga sa Chinese Carrier Strike Group na nandoon ngayon sa karagatan ng Pilipinas, kinumpirma ito ng Armed Forces of the Philippines. Anong ibig sabihin nito? Kabago-bago lang nakipagpulong tayo sa ambassador ng China patungkol nga dito sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, South China Sea. Ngayon, hindi nyo pa ba rin makuha, Mr. President, hindi nyo pa ba rin makuha Gibo Chidoro and the rest na mga secretaries na nakahandle ngayon dito sa pagsugpo dito sa issue na ito, hindi nyo pa ba rin nakuha na hindi talaga gusto ng China ang mga pinanggagawa nyo? Hindi nyo pa rin makuha. Ito, pasok. Kinumpirma ng Philippine Armed Forces of the Philippines o AFP ang presensya ng Chinese Carrier Strike Group sa loob ng territorial Philippine waters. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang pag-deploy na ito ng China ay isang pagbagay na dapat ikabahala. Binigyan din ng opisyal ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon at hinimok ang lahat ng partido na sumunod sa pandaigdigang batas, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Muling iginiit ng AFP ang kanilang pangako na protektahan ang mga interes at seguridad ng bansa sa pamamagitan ng patuloy na pagbabantayan. Ako sa totoo lang, no? Awang-awa na ako dito sa mga AFP. Kawawa sila. Itong mga AFP, kawawa. Dahil ang kanilang mandato sa taong bayan, they sworn the Filipino people na to protect us, yung seguridad po ng taong bayan, seguridad po ng Pilipinas mismo, yung teritoryo natin, babantayan nila. Pero sila po yung pinakaunang magiging dihado po sa sitwasyon na ito. Kasi sila yung mga frontliners eh. Sila yung nag-i-implement po. Itong ating mga senador, itong ating mga congressman, salita lang yan eh. Bibig lang yan eh. Matapang lang yan sa media. Kasi hindi naman sila yung magiging frontline kung magkainitan doon. Kaya ako naaawa dito sa AFP dahil ingat na ingat sila dito sa West Philippine Sea, sa Ayungin Shoal, kung anong sa South China Sea. Ingat na ingat sila doon na hindi nga magka-tension. Pero itong ating mga senador, mga congressman, itong ating mga yung sa DFA, yung ating mga tinatawag nating mga pabida na mga secretaries, mga gabinete ni PBBM, yun pa ang hindi nag-iingat sa kanilang bibig.
kung ano-ano ang mga sasabihin nila, itong mga senador na ito. Isa na dito, si Amy Marcos. Ha? At marami dyan sa Kongreso. Pabida ba? Sina Hontiveros. Diba? Easy for them to say something about China na hindi nila alam. Every statement na maibigay nila, damage na yun. Ang China, hindi mo maririnig na ang kanilang mga senador, ilang mga congressman na nagbida-bida. Wala. Isa lang po ang nagsasalita sa kanila, yung spokesperson nila. Hindi nga nagsasalita ang presidente nila eh. Dito sa atin, sa Pilipinas, mas inunahan nyo pa magsalita si PBBM. Kaya ako naawa dito sa AFP. Sila yung ingat na ingat, pero sila yung kawawa dito. Dahil sa damage na ginagawa nito mga kongresista, senador, itong mga pabida na itong tapang-tapangan ng mga taong ito, ang AFP po ang nagsasuffer sa inyo. Inilabas ng AFP ang anunsyo kasunod ng pag-deploy ng People's Liberation Army Navy ng Shandong Carrier Strike Group sa Philippine Sea sa silangang bahagi ng bansa. Dati ko na yung sinabi. Sabi ko sa inyo, yung ginawa nyo sa China, dati ko na sinabi yung ginawa nyo sa Japan na meron kayong RAA na yung agreement na yun. Sabi ko, kapag marinig na naman ito ng China, magagalit na naman ang China dito. O ngayon, sinabihan pa nitong matapang na si Gibo Chidoro na itong isa ring BOBO, sinabihan niya ang China na huwag kayong makialam dito sa RAA namin with Japan. Huwag daw makialam ang China. Hindi magagalit na naman itong China na ito. Sana naman lagyan yung preno yung bibig ninyo. Ito. Kainin niyo itong balita na ito. Hindi dapat pinakikialaman ng China ang nilagdaang bilateral agreement ng Pilipinas at Japan. Ito ang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chudoro. Siya ang nagsabi. Huwag kayong makialam, China. Tapang mo, Gibo. Wow. Kasunod ng pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian na ang palitan at pagtutulungan ng Pilipinas at Japan ay hindi dapat makasira sa pagkakaunawaan at pagtitiwala sa pagitan ng ibang bansa sa rehiyon. Giit ni Secretary Chudoro, walang kinalaman ang China sa nasabing kasunduan dahil tungkol ito sa internal affairs ng dalawang bansa. Bahala ka, Kibo, kung yan ang paniniwala mo na hala. Ang ibig kong sabihin dito, Gibo, na mag-ingat ka sa mga pinagsasabi mo. Kung wala kang respeto sa China, ay bahala ka. Pero ang kawawa dito, yung AFP. Tapos magrereklamo kayo kung merong gagawin ang China dyan sa Ayungin Shoal. Magrereklamo kayo kasi merong mga monster ships na nagbabantay dyan ng China. Wala ba? Wala sa utak ba? If ayaw nyo ng tension, mag-ingat po kayo sa mga sasabihin nyo sa China. Kagaya lang yan sa mga asawa ninyo. Kung ayaw nyo na lagi kayong mag-away sa inyong asawa, do not create tension. Ano ba yung mga bagay na ikinagalit ng mga asawa? Gusto nila umuwi yung kanilang partner ng maaga, so wag kang mag-inom-inom doon. Gusto ng yung asawa nyo na kayo lang. Be loyal to your partner. So, babasahin mo rin ang sitwasyon natin with China. Ano ba yung mga bagay na ayaw ng China
O bakit natin tinatanggap yung EDCA na yan? O di tuloy, you deserve what you get. Deserve mo yan, Mr. Marcos. Dinala mo yung bases dito sa Pilipinas ng Amerika. Sino ba namang hindi magagalit dyan? Di ba? Kung kayo, Gibo, kung ayaw nyo ng tension, i-stapler mo yung bibig mo. I-stapler nyo. Ang presidente lang ang kausapin nyo. Ang hirap sa inyo pamidya kasi kayo. Ang hirap sa inyo, publicity seekers kasi kayo. Ayon kay Panelo. Publicity seekers. Bidang-bida kayo kapag yung mainstream media na po ay mag-interview sa inyo. Akala nyo mga artista kayo Akala ninyo ang sikat-sikat ninyo kapag matapang kayo in front of the camera Bidang-bida kayo sa sarili ninyo Hindi nyo inisip ang taong bayan, hindi nyo inisip ang mga armed forces of the Philippines natin. Sila yung frontliners dito. Di ba? Tapos heto pa yung mga supporters ni PBBM. Isa ring mga BO-BO. Kung makasabi rin, parang mga matatapang. Wala namang mga alam. Gusto rin nila, pro-Amerika kami. Kayo, mga pro-China kayo. O ganyan yung narrative nila na walang katuturan. Ang solusyon po dito, enemies to none, friends to all. And it's proven and tested sa panahon po ni former President Duterte. And they hate that. Hindi nila matanggap dahil totoo. Yan ang hirap sa inyo. Sarado ang inyong mga isip Kaya, hindi tayo uunlad. Look at what happened now. If you will compare the Duterte and Marcos's strategy on handling the West Philippine Sea. Sinong mas naka-benefit? Ang Duterte administration or ang Marcos administration? Sige nga. Atin yan ang mga matatapang Dapat teritoryo natin yan, atin yan. Ipaglaban natin yan. Walang mali sa sinabi nyo, dapat natin ipaglaban yan. Pero do you have the correct strategy? Wala. The only president that can solve this issue is former President Duterte. You will hate me for saying that. Pero balikan nyo itong video na ito. Sooner or later, kayong mga haters ni Duterte, wag nyong sisihin kami. You will soon realize na the only person capable of solving this West Philippine Sea na ito ay si dating Presidente Duterte lamang po. Trust me when I say that. Huli na ang pagsisisi. Balikan nyo itong video na ito. You will regret ignoring what Duterte did sa issue na yan. Dahil dyan, eto, si Atty. Harry Roque, pinuri ang pagiging politician ni Duterte, the only politician na merong political will. Ayan, pasok. Nakilala si PRRD dahil sa kanyang political will. Na kapag meron siyang gagawin, kailangan lahat gawin para makamit yung kanyang goal. No? Stable. Hindi dito wala Ang state of the nation ngayon ay masigla.
hindi natin nakamit ang 20 pesos kada kilo ng bigas, pero 20 pesos kada supot ng ice candy po ngayon ang bigas. Pwede. Sa ating mga pinangakong mga pabahay, 1,000,000 kada taon, huwag na kayong magreklamo sa 1,000,000. Isa pa yan. Nagmayabang po ang gobyerno ni PBBM o ni Marcos administration na meron raw tayong 1 million pabahay every year. Matapos na lang yung... So, meaning, you will have 6 million sa pagkatapos ng termino ni PBBM. That's what you're trying to say. That's what you're trying to project itong gobyerno na ito ni Marcos. Hindi pa nga umabot. Magti 3 years ka nang magpresidente. Hindi pa nga umabot ng 1 million. At nagmayabang ka pang 1 million per year. Ang yabang nyo. Tapos yun lang, ipinagmayabang nyo, hindi pa natupad. Pero itong Duterte administration, kahit ipakain ko sa inyo ang papel na sobrang daming achievements at infrastructures na natapos si former President Duterte, ipakain ko pa sa inyo. Pero kayo, anong natapos ninyo? Kahit nga yung 1 million pabahay per year, siguro matapos na lang ang 6 years na panunungkulan mo, Mr. President, hindi ka pa aabot ng 1 million pabahay na yan. Ang kapal ng mukha nyo. Ang kapal. Nakakahiya po kayo. Sobrang yabang. Yon, 140,000 lang ang natayo dahil ang 14% mas mabuti kesa sa 0%. Yan po ang state of the Meron nation. sigurong naipatayo pero hindi man umabot ng Hindi man umabot ng 1 million? Ang bagong republika. Palakpakan! Puro Yung pangako. aking correct me if I'm wrong, pero yung last na nabalita patungkol po dito is 6,000 lang po na pabahay ang nagawa. Within 2 years yan. 6. Tapos may gana pa kayong magyabang? Kayong mga dilawista na supporter ni PBBM? Kakahiya po kayo. Ang BO-BO nyo kasi. Na napako po sa hangin at sa tubig. O ano, sinungaling ba kami? Tatanggalin niyo ba kami ng prangkisa? Kayo nagyayabang na 1 million a year. Sinabi naman sa inyo, hindi posible yan. Imposible yan. Ambitious project. Ambitious project. Ngayon, Ang tawag dyan, ambisyoso kasi kayo. Kayong mga dilawista kayo. ilan? Baka ma'am niya, hindi pa nga kayo umabot ng 1 million matapos ang 6 na taon. Kung aabot pa kayo na 6 Ang na sabi taon. nga ni Secretary Acosar, mula doon sa tigi 1 million kada taon, ang na-meet pa nila, hindi 1 million, nahulog yung zero. Nasa 100,000 plus pa lang ata. Kaya nga, hindi, sabi niya 140. Sabihin na natin, kung maka 140 ka isang taon, hindi ka pa aabot ng 1 million. Ang pinangako mo, 6 na milyon. Pero yan naman ang sinasabi ng mga experto. Swerte na kung makapag 500,000 ka sa 6 na taon. Bakit kasi nangako? Parang 20 pesos kada kilo rin niya. Kita mo, binabalik sa inyo. Kasi kayo nangako Kakahiya Paano naman namin kayo huhusgahan kung hindi sa ang gagawing batayan, kung ano pinangako at kung ano na-deliver. At 140 per year, that is only what? Wala pang 700, hindi pa abot ng 1 milyon sa 6 na taon. Yan ba'y dapat ipagmalaki? Kaya nga mga partners, sa kauna-unang pagkakataon, hindi na ako pupunta ng SONA. Dahil bilang isang dating miyembro ng Kongreso, entitled ka naman umupo doon kasama ng mga congressman. Ano naman mapapakinggan ko doon? Dismayado. Pinakamatindi ang pagkagutom sa gobyerno ni Marcos Jr. Bumalik na ang droga at napakadami ng krimen mga nangyayari. Magkakagera na po sa West Philippine Sea at bumaba ang ating ekonomiya. Yan po ang bagong republika. Yan po hindi pa bagong republika. Yan po ang bagong Pilipinas. Naku, yung mga tatakbo ng senador na sa tingin ninyo, palibasa gagamitin ng gobyerno ang kaba ng taong bayan para isulungan yung mga kandidatura. Isipin Nakakahiya po kayo. niyo po pag kumalab yung sitmura,
lahat yan makakalimutan ng taong bayan. At ang alam lang nila, gutom sila sa gobyerno ni Marcos Jr. Alam mo ba, attorney, yung target nila na 1 million Sabi dito ni Quincy, tig 29 per kilo na bigas, maitim at mabaho pa. Talaga? Talaga? Saan ka dyan? Nakakalap na informasyon dyan? Ito yung programa ni Kadiwa ni, Romualdez. Mabaho raw. Iyo. Totoo yan? Saan kayo nakakalap ng informasyon? yung pabahay kada taon, kung ang isang unit, ipagpalagay natin ay nasa 1 milyong piso, kailangan mo dyan ng 1 trilyong piso para sa 1 milyong unit sa isang taon. So needed mo ng 6 trillion pesos para sa isang buong termino ng Marcos administration. At ang 6 Parang trillion, national budget. yan ay national budget. National Oo. budget na Alam para mo, sa ano? parang ano yan, yung decision namin na hindi expropriate ang lahat ng mga pribadong ospital para sa universal healthcare. Saan ka nga kukuha ng pera? Para ma-expropriate mo mga pribadong ospital, kinakailangan May mga nag-post sa TikTok. mo ang equivalent ng isang pantaunang budget. Imposible naman mangyari yan. No? Kaya, di ba, meron ding isang presidential dati, yan din yung ipinangako na magbigay ng pabahay sa lahat po ng mga walang bahay at nagkaroon ng kwentahan. Ito nga yung lumalabas. Ang problema pa ngayon, paano tayo makakahimok sa pribadong sektor, krisis sa ating ekonomiya. Naghahanap nga ng mga foreign investor. Alam mo ba, attorney, batay sa tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, na ilathala din ito sa column ni Rigoberto Tiglao, abay dihamak na mas mataas ang, kung pwede natin mapakita yung graph, dihamak na mas mataas ang sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa unang 2 taon niya na foreign investment compare sa Yan ha. Itong mga numero na ito, hindi po ito nagsisinungaling ha. Direct foreign investment for the first 21 months of rule. Yung blue na yan, kay Duterte yan. Yung pula na yan, kay kay Marcos yan. Look at the numbers. 21 months. 21 months being the president. 5,124.1 ang kay Duterte. Ang kay Marcos, 3,327.4. Foreign investments. Ang tanong, sino ang pinakamaraming trips going sa labas ng bansa? Si Marcos. Siya yung labas ng labas sa bansa. For 21 months, yan lang ang kanyang kinaya na foreign investments. Direct foreign investments. Ang kay Duterte, tingnan nyo ang direct foreign investments. Ano na ngayon? Hindi ba kayo nahihiya niyan? Kayo pa yung labas ng labas? Tapos itong mga dilawista na ito, itong mga humahanga kay PBBM, nagmamayabang, look at this number. Hindi yan fake news. Tingnan nyo. Direct foreign investments. Within 21 months of ruling the country in US dollars. Ha? 3,000 lang ang kay PBBM. Tapos ngayon, ang yabang-yabang nyo. Hindi ba kayo nahiya? Ha? Tapos, kung ano ang sasabihin nyo kay Duterte, kung makalait kayo dito sa mamang ito, bago kayo manglait ni Duterte, tingnan nyo po yung numbers nyo, nakakahiya. sa unang 2 taon ng Marcos administration. At halos walang biyahe Correct. yan. The rest are puro pledges. Itong si Quincy. Magaling itong mag-analyze itong si Quincy. Tama. Puro pledges lang ang nagawa nitong
Junior na ito. Si Presidente Duterte, dahil ayaw niyang bumabiyahe, ayaw niyang pumunta ng malayo, hindi nakarating ng Europa ang ating presidente. Hanggang dito lang siya sa Asia, hanggang Middle East lang siya, no? Ayaw na ayaw niyang pumunta ng Amerika, no? Dahil ano naman daw ang gagawin niya doon. Nung nakapunta ng Russia, naudlot pa. Isang araw, nagbalikan pa kami. Yun na ata pinakamalayo naming biyahe kasi parang 10-hour flight ata yun. No? Pero Diretso from doon, Manila to yung Moscow. foreign investment, yan yung makakatulong para makalikha ng maraming mga trabaho at yan yung makakatulong para magkaroon ng magandang financing yung ating mga para marami tayong makukuha na tax. Yet, ganyan po ang resulta. Opo, at siyempre po panimula pa lang yan. At saka yun nga po, napakadami niyang ginamit na puhunan. Kumbaga, napakataas na kanyang promotional cost para makakuha ng mga investors. Pero wala naman daw pala. Siya. Nagpakilala, kilala naman siya. Anong kaibahan nila ni PRRD? Kung makapagmayabang sila sa paglabas nila, akala mo na ang daming investors na buong akala natin na yung numero nila ay lalaki. Di pala Mas malaki pa naman pala si Duterte sa within 21 months. Ay, si PRRD Galing wala pa naman ng siya Davao, pakialam probinsyano pa siya, di ba? Sabi ni PRRD, pakialam po sa inyong lahat, probinsyano lang ako, taga Davao, no? Diyan kayo. Ibig dito sabihin, ako. mas kilala pa siya ng international community kaysa kay PBBM kasi marami ang naglagak mula sa international. Kasi nga, nakilala si PRRD dahil sa kanyang political will. Na kapag meron siyang gagawin, Yan, meron kasing political will. Yan ang totoo. Ngayon, ang tanong, si Marcos, meron bang political will? Ito in my honest opinion, meron bang political will na lagi kang nagpa-concert sa Malacanang? Meron bang political will na nagpa-passion show ka dyan sa Malacanang? Kung makaasta ka, yabang-yabang pero wala palang nagawa. Yan. Kakahiya kayo Ang lahat gawin para makamit yung kanyang goal. No? Stable. Oo, Hindi pa dito iba-iba. wala kayo inaasahan. Biyahe ng biyahe, hindi mo maintindihan. You're welcome, Quincy. Deserve mo yan kasi ang galing mong mag-analyze. Ano nangyayari doon? At syempre, nang sinisingil natin, ano nangyari sa pagbabiyahe mo, wala rin mapakita. Ayan, no? Alam mo, napakatindi ng diferensya niyan. Kasi halos kalahati lamang ang nag-invest, di ba? Kung ikukumpira mo doon sa unang 21 buwan din ni Presidente Duterte dahil ito ay 3.3 at 5.1. Halos kalahati. Di ba? Siguro mga 40% lamang ang nakamit ni ang 50% kasi niyan is 2.5 3.3 lang, no. So talaga namang napakababa, no. At yan yung pwede nating i-connecta doon sa pahayag ng ECOP na yung sa problema sa geopolitical natin kasi nga sino ba namang banyagang mamumuhunan ang maglalagak ng puhunan dito sa Pilipinas kung may sigalot, may tensyon. Correct. Hindi. The number one reason is yung girian natin with China. Yun ang reason na walang gustong mag-invest dito sa Pilipinas. O mga dilawista, pahiya na naman kayo. Secured at kumbaga hindi matatag yung mga polisiya din. Ay, yan nga po no, yung mga pabago-bagong pulisiya at saka yung mga... Correct. Pabago-bago. Iba yung sinasabi nung panahon ng kampanya. Ngayon, iba yung ginagawa. Yan tuloy. Kawawa tayo ngayon. Cronyism. Balik pong cronyism Kung sinong malalapit, silang lalong yumayaman. Pero yung mga ordinaryong mga namumuhunan, forget it. Dahil hindi sila nasa inner circle Tumpak. ng ating mga namumuno. Bad shot sila. Ano kayo ngayon, dilawista? Pahiya kayo ngayon. Sige pa, support pa kayo. Bad shot kayo. Ang galing mo talaga, partner. Kaya kung gusto niyo po, kung kayo po ay merong low blood, manood lang po kayo kay Admar. So, yun po. Hindi ko na dapat itapusin yung video ni Harry Roque kasi it's very obvious naman. Ini-explain kasi yan, bakit within 21 months na panunungkulan ng dalawang presidente, kinukumpara po si Duterte at si Marcos, bakit malaki sobra yung kay Duterte compared to, hapit nga, dinoble, di ba? 5,000 plus, ang sa kay PBBM, 3,000 lang. Halos doble. Bakit ganyan?
bakit walang mga direct foreign investments na gustong gumawa dito sa Pilipinas? Kasi sa ginawa niya sa China, yang pagpasok ng mga base militar ng mga taga-Amerika, yun ang pinakadahilan doon. Walang gustong mag-invest kasi away lang lagi ang napapansin ng mga investors ang nangyari ngayon sa gobyernong ito. Oh, look at what happened nung panahon ni Duterte. Lahat kinaibigan. Enemies to none, friends to all. Ang daming mga bumibisita dito. Ang daming tumulong. Nung time ng COVID. Gusto nila si Duterte dahil stricto. Pero very friendly. Hindi kagaya ngayon na mayabang at wala namang ginagawa. Merong ginagawa pero hindi sapat. Sabi nga ni Panelo, si PBBM po ay biktima ng comparison with Duterte. Okay? Siya po ay talagang masasabi natin. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.